Kung budget traveler ka, magandang puntahan ang Chinatown dito sa Singapore lalo na kapag nagtitipid ka. Tsaka pagdating din sa mga pagkain dito, authentic Chinese cuisine ang malalasahan mo. Tapos makakatipid ka rin sa presyo nito as compared sa mga restaurants. At isa pa dito ay hindi tinitipid yung mga ingredients tsaka yung mga servings ng pagkain. Magugulat ka din sa mga palengke dito kasi hindi siya mabaho, as in wala kang maaamoy. Tsaka marami ring historical Chinese sites dito na pwede mong pasyalan. Good morning! So, ang first stop natin ngayon ay Chinatown. So, mapapansin nyo, umagang-umaga ay umuulan. Hindi ko alam kung every morning umuulan dito or ngayon lang. Tapos may uwak pa, no? Napaka-amazing ng Chinatown dito kasi you feel safe. Tapos malinis yung lugar, no? Hindi siya makalat talaga. Sa mga nagtatanong, DIY nga pala yung ginawa namin dito. Kaya we have the luxury of time na magbabad dito sa Chinatown without worrying about sa time constraints. Nakakaloka lang dito kasi yung palengke nila ay merong Starbucks, as in legit na Starbucks, o diba? Wala ka ring makikita na vendor sa gilid ng kalsada o kaya mga namamalimos o taong grasa. Meron din nga palang ilang place dito na may mga murals katulad nito. Pagpasok mo dito sa may bandang Tiangge-Tiangge ay parang familiar yung place, no? Parang meron din ganyan sa Divisoria o kaya doon sa Binondo kasi halos parehas sila ng mga binibenta. Ito naman yung fish market nila pero hindi siya malansa. Since 8 o'clock kami pumunta dito, marami pa rin ang nakasara. So mukhang 10 o'clock sila nag-open, no? Pero anyway, napabili pa rin ako at nabudol sa mga ibang nakita ko dito. Matcha-challenge ka lang talaga kasi medyo yung iba hindi makaintindi ng English o kaya hindi makapag-express ng English. Halos lahat dito mga Chinese. Medyo mura dito kasi $2, $3, tapos may $10. So i-convert mo, mura lang talaga. Ito naman yung isang historical site ng Chinatown, yung parang pagoda or yung sa kiosk nila. So correct me if I'm wrong dito So last minute lang namin na pagdesisyonan na bisitahin to kasi minsan lang kami pumunta dito sa Singapore. So ito nga pala yung parang second floor and then connected siya sa papuntang MRT. Mapapasana all ka talaga sa lahat ng mga lugar dito sa Singapore kasi min-maximize talaga nila every corner, as in interconnected talaga siya. So dito mapapansin mo na as in hindi masyadong maraming tao, no? Hindi siya siksikan. Tapos ang ganda ng landscape, yung mga scenery. Kaya no wonder hindi siya boring.